In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Ayon sa pinakabagong analysis ng on-chain at market data, maraming analyst ang naniniwalang ang pagbaba ni Bitcoin hanggang $80,000 kamakailan ang posibleng naging floor ng cycle. Kung titingnan natin ang takbo nitong mga nakaraang araw, bumaba ang price ni BTC hanggang sa low 80s at mabilis ding umangat pabalik sa high 80s to low 90s. At habang marami ang natakot at naghintay ng clear trend, may mga signs na tapos na ang pinakamalakas na capitulation. Ang ibig sabihin ng capitulation ay yung punto na sabay-sabay at halos hindi nag-iisip at nagbebenta na lamang ang mga trader dahil sa takot o forced liquidation. Kapag natapos ang ganitong pagbagsak, madalas lumalabas ang mga smart buyer at unti-unting humihinga ang market. May modelo ang isang analyst na tumitingin sa capitulation volume sa weekly candle gamit ang rule of 3, tatlong sunod-sunod na red candle na may mataas na volume bago ang malaking reversal. Iyan ang pattern na paulit-ulit nilang nakita sa history ni Bitcoin. May 11 times na ganitong setup sa nakaraan. Sa 8 dito nagsilbing simula ng panibagong leg higher at nauwi pa sa fresh all-time high. Sa dalawa, nagkaroon muna ng 35% na bounce bago nagpatuloy ang mas malaking downtrend. At iisa lang ang nagresulta sa downside. Kung pagbabasihan lang natin ang stats na yan, lumalabas na may high chance na makamit ulit ang 112,000 at may malaking pagkakataon din para ihatid ang price pabalik sa $118,000. Pero kahit maganda ang probability, kailangan pa rin ng disiplina. Ang mga ganitong modelo ay gabay, hindi garantiya. At mas maganda kung tutugma sa actual na daloy ng pera, order book depth at spot ETF flows. Kasabay nito, may isa pang simpleng indicator na ginagamit, ang NVT Golden Cross. Ang NVT sa madaling paliwanag ay tingin kung mahal o mura ang network batay sa market value kumpara sa halaga ng transaction na dumadaloy sa chain. Kapag negative at mababa ang reading tulad ng minus 1.6, madalas itong ikinokonekta sa undervaluation at short-term mean reversion. Kumbaga parang sinasabi ng datos na sobrang naunahan ng takot ang price kumpara sa actual na gamit at flow sa network. Hindi ito nang hihikayat para mag full send leverage. Kailangan pa din maging maingat ang mga traders dahil malikot ang market, pero maayos na clue ito na hindi pare-pareho ang lahat ng red candles. May mga red candles na indikasyon ng exhaustion ng mga sellers. Hindi rin pwedeng ihiwalay ang usapan sa liquidity. Si Arthur Hayes ay matagal nang nagsasabi na ang tunay na driver ng mga cycle ay pera. Kung gaano karami at gaano kalaki ang pera sa sistema. Hindi lang simpleng calendar o halving. Sa pananaw niya, hawak ang 80,000 at maglalaro muna sa ilalim ng 90,000 bago lumakas ulit. Basta patuloy ang pagluwag sa quantitative tightening at dumaragdag ang pagpapautang ng mga bangko. Madaling maintindihan ang logic. Kapag humihina ang paghigpit ng pera, bumababa ang pressure sa risk assets. Kapag lumuluwag ang liquidity, umaangat ang kakayahan ng mga buyers na sumalo ng sell pressure at magtulak ng bagong leg higher. Makikita rin ito on-chain. Malaki ang net realized loss. Ibig sabihin, maraming napilitang nagbenta ng palugi pero mabilis din ang absorption dahil may mga handang sumalo sa area ng 80 to 85,000. Iyan ang karaniwang itsura ng bottoming zone. Hindi ito isang perfectong V. Madalas may mga tusok pababa at bounce pa itaas pero unti-unting tumitibay ang floor. Habang pinag-uusapan natin ang Bitcoin floor, may isa pang malakas na balita sa altcoin side. Nag-bounce ang XRP ng 8% habang nagde-debut ang mga bagong ETF tulad ng Franklin Templeton XRPZ, NYSERK, pati Grayscale GXRP at iba pang issuers. Kung dati malaki ang bigat ng kaso ng SEC laban sa Ripple at mga opisyal nito, ngayon sa pagtatapos ng usapin sa ilalim ng bagong pamunuan at may settlement, lumuwag ang daan para sa regulated wrapper ng XRP sa market ng US. Ano ang ibig sabihin nito para sa mas malawak na crypto? Una, dumarami ang rails na pwedeng mapuntahan ng institutional capital, hindi lang sa BTC at Ethereum, kundi pati sa iba pang malinaw ang narrative sa payments at settlements. Pangalawa, sinusubukan ng mga malalaking asset managers na i-package ang exposure sa paraang pamilyar sa TradeFi. Kaya mas madaling ma-approve ang mga komite at risk teams. Hindi ibig sabihin na automatic na tuloy-tuloy ang akyat, flows pa rin ang hari, pero dagdag ito sa listahan ng infrastructure wins na hindi natin makikita noong mga nakaraang cycle. Balikan natin ang isa pang mainit na paksa
ang stock ng Strategy. Ang kilalang public company na may pinakamalaking Bitcoin stock. Yes, mabigat ang drawdown ng MSTR ngayong taon at halos 60% ang ibinaba sa loob ng 12 months. Pero mahalagang tingnan ng buong larawan bago mag-conclude na sira na ang modelo. Una, nasa green pa rin ang average cost nila kay BTC. Nasa 74,430,000 ang average habang naglalaro sa mid 80,000 ang price sa ngayon. Pangalawa, kung ikukumpara natin ang 5-year performance, mas malayo ang inakyat ng MSTR kesa sa ilang tech giants. Bakit ganon? Parang mas mabilis itong bumagsak sa mga down days. Simple lang ang paliwanag ng ilang market veterans, naging paboritong hedge vehicle ang MSTR dahil sa sobrang liquid ng options chain nito. Kapag gustong magbawas ng risk o mag-hedge ang malalaking players o investors, mas madali para sa kanila na i-short ang MSTR o bumili ng puts kesa mag-manage ng malaking position direkta sa crypto venues. Dahil dito nagiging parang pressure valve ang MSTR para sa kabuuang crypto sentiment, sumasalo ng shorts, hedge at fear kahit minsan ay hindi tugma sa mismong on-chain o spot dynamics ni Bitcoin. Syempre may dahilan din para matakot ang mga investors kapag sobrang lumalim ang bagsak at tumapat sa mga covenant o depth metrics. Lalabas ang tanong kung mapipilitang magbawas ng coin ng Strategy. May mga kalkulasyon na nagpapakita kung saang price ang critical na sitwasyon at may nagsasabing malayo pa tayo roon kung umiikot sa bandang $180 pataas ang stock sa mga susunod na taon at nasa tamang ratio ang NAV multiple. Pero hindi ito rason para maging kampante. Ito ay rason para mas pag-igihan ng due diligence kung stock ang balak at hindi coin mismo. Simple lang ang prinsipyo. Ang MSTR ay company na may balance sheet, utang at equity. Dynamics, si Bitcoin ay Bitcoin. Ang isang Bitcoin ay isang Bitcoin pa rin. Magkaibang vehicle, magkaibang risk profile, parehong nakatali sa iisang underlying narrative. Habang nangyayari ang lahat ng ito, kapansin-pansin din ang paghina ng flow mula sa tatlong pangunahing faucets ng crypto liquidity: stablecoin, spot ETF at digital asset treasuries. May mga ulat na nagpakita na bumagal ang net inflow ng DOTS mula halos $11 billion noong September hanggang $2 billion noong October at lalo pang lumiit ngayong November. Kapag sabay-sabay na humihina ang mga pinanggagalingan ng bagong kapital, kahit may magandang technical na setup, may posibilidad na mabagal ang pag-usad pataas. Dito mahalaga ang patience. Ang base building ay proseso, hindi eksena. Kailangan ng panahon para muling mag-ipon ng bala ang mga institution para bumalik ang kumpiyansa ng retail at para pumapal ulit ang bid sa order books. Sa price action update kay BTC, kung titingnan natin dito sa weekly time frame, meron tayong broken trend line from the bottom of previous bear market. Pero kung mapapansin nyo, ito yung bear market, nabasag yung downtrend trend line at nagkaroon dito ng market sentiment shift, kudyat ng pagbabago ng trend. Dito yun sa area ng 26,000 price level at simula nun hindi na muling bumalik pa sa higher low na ito si Bitcoin after ng market sentiment shift. So baliktarin natin yung scenario dito sa weekly. Makikita natin na merong broken trend line pero wala pa yung market sentiment shift at nandito yon sa may 75,000 price range, kaya may pag-asa pa dito ang bulls. At kung pupunta nga tayo dito sa daily time frame, meron diyang death cross, early sign of market reversal. Kaya yung bounce nito ni Bitcoin masyado pang maaga para magdiwang ang lahat. Resistance mitigation ay nasa area ng 98,000 at nasa 108,000 ang area na kailangan i-reclaim ng bulls to gain momentum. Sa ngayon, this is still considered a weak bounce, lamang pa rin ang bears. Any attempt of a bounce ay pwedeng ma-reject sa mga area of resistance na sinabi ko. Pwedeng mag-consolidate muna sa area na ito si Bitcoin na normally nangyayari after an expansion. Kapag nangyari ang rejection, ang next target is the low of 75,000 price level. Bago pa man mangyari ang price drop na ito, may mga signs na dito sa consolidation area, classic head and shoulder at itong inversion ng fair value gap. After nga ng rejection dito sa inversion, previous swing high, hindi na siya nakabalik pa kasi ito na yung nagsilbing institutional order flow, kaya we already anticipated the downward movement. So kahit pumunta pa tayo ng bear market, kung kaya nyo ma-anticipate ang price movement, you can still make money in crypto. Yung ganitong analysis na ginagawa ko, matututunan nyo yan sa Crypto ICT Flow na ginawa ko sa website. So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.